Kim, may pinaghahanap daw ang madla ngayon. Di ba nahanap na, Susan? Easy lang, Kuya Kim. Iba yung hinahanap. Sa ibang bansa pa Ang nga nahanap. pangalan, Inday. Ay, Inday. Inday. Aba, sino naman kayang Inday yan at bakit tila pinagkakaguluhan? Alamin natin yan sa aking kwentong dapat alam mo. Inday, Inday! Inday, Inday! Inday, Inday! Sino kayang Inday ang tinatawag nila? Inday, Inday! Inday, Inday! Ito ba ang hinahanap nyo? Talaga raw maghahanap at mapapatakbo pa kapag natikman ang sarap ng ipinagmamalaking kakaninang kapis. Ang Inday-Inday. Bukod sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pastor na si Bernard nagpapakalat din ng masasarap na kakanin sa bayan ng Hamindan sa Capiz. Pagluluto raw ng mga kakanin gaya ng Inday-Inday ang isa sa mga nakahiligang gawin ni Bernard. Yung nanay ko po, lagi po kaming nagluluto talaga kapag may okasyon. Ako po yung kasakasama niya sa kusina na gumagawa ng mga kakanin. Mga suman, then ito po yung Inday-Inday, mga palitaw. Sa halagang 30 hanggang 50 pesos, ibinebenta rin ni Bernard ang kanyang mga specialty online. Dito po sa amin, medyo mahihilig po yung mga tao dito sa mga kakanin. Madali pong iano sa kanila, ialok. Kasi parang gusto nila yung ayaw nila magluto. So madali po nating mai-market. Itinuturing na native delicacy ng Capiz ang Inday-Inday. Kadalasan mang itong naikukumpara sa palitaw dahil sa hitsura nito, mayroon pa rin daw kaibahan ng dalawa ayon sa Tourism and Cultural Officer ng Capiz na si Alfonso Teroso. Ang ginagamit na asukal sa palitaw, most often ay white sugar. Binubudbud din yung grated coconut and may linga. Yung Inday-Inday, hinahaluan ng grated coconut and kalamay. Ang nakatutuwang pangalan ng Inday-Inday, Ang Inday ay pangalan ng babae. Karamihan dito sa Western Visayas, ito ay palayaw ng isang babae. At karamihan din kasi ang gumagawa ng kakanin ay mga kababaihan. ipakikita sa atin ni Bernard kung paano iniluluto ang pinaghalong tamis at lagkit ng Inday-Inday. Dahan-dahang lalagyan ng tubig ang giniling na malagkit na bigas. Haluin lang natin hanggang sa maabot natin yung tamang texture. So dadagdag lang tayo ng dadagdag para hindi po sumobra yung tubig natin. So tuloy-tuloy lang po yung paghahalo hanggang sa yung malagkit po ay hindi na dumidikit sa ating mga kamay. Kapag buo na ang masa, kukurot ng maliit na piraso nito, saka mano-manong bibilugin. Gamit ang hinlalaki, pipindutin ang binilog na masa hanggang sa mapatag ito. Gaya sa nakasanayang palitaw, ilulubog sa mainit na tubig ang mga pinatag na masa. Kapag lumutang na yung ating malagkit, ibig sabihin po niyan ay luto na ito. Ang mga lutong kakanin itatabi muna habang gumagawa ng pampatamis nitong bukayo. Sa kaserola, paghahalu-haluin ng gata, kinayod na buko at muscovado sugar. Pakukuluan ito. Hahaluin po natin ng konti hanggang sa mag-mix po lahat ng ating mga ingredients. Makalipas ang ilang minuto, pwede na itong ihain. Depende sa bersyon, pwede raw ipatong ang bukayo o kaya ihalo sa mismong kakanin. Inday-Inday, masarap. Malambot. Hindi masyadong matamis. Saka, ang sarap. Approve. Nakakaaliw mang pakinggan ang pangalan, ang Inday-Inday, higit pa sa sarap ang naibibigay. Gaya ng mga matatamis na alaala at pagkakakilanlan. Yan ang kwentong dapat alam mo.